Sir Benjo, good morning po. Yes, Ma'am Cha, good morning po at good morning po, Manuel. Good morning, Sir Benjo. Nito nga nakaraang weekend, nabanggit ng Pangulong Marcos na nahihirapan siya sa pagpili kung sino ang itatalaga dito sa Department of Education. So ngayon tapos na ang hirap niya, pero nabanggit po ninyo, naglabas kayo ng pahayag na sana wag politiko. Paano po ito? Politiko ang naitalaga sa DepEd. Ano pong reaksyon ninyo, Sir Benjo? Well, noon pong tayo ay nag-usap yata last Monday, Ma'am Cha, no, sinabi na din naman namin na kasi tinanong mo ako noon kung naaalala niyo po, no, kung yun bang politiko, ina-expect niyo ba na hindi? Sabi ko, mas dapat nga nating expect dahil yun yung pahiwatig, no, yun yung hint ng presidente natin nung Sabado, di ba? Nahihirapan siya kasi may nagka-clamor daw ng dapat administrator, dapat ay teacher or historical professor. Pero hindi niya binanggit na may nagka-clamor na dapat hindi politiko. No? So doon pa lang meron ng hint. No? Kaya po nung binanggit yung si Senator Angara kahapon, hindi na rin naman po kami nagulat. Kasi nung Monday, nagsabi rin naman si Senator Angara natatanggapin niya kung i-offer sa kanya. Pero wala pa naman daw offer. No? So yun na nga po. At kahapon ay kumbaga tapos na yung paghihirap ng presidente natin at nakapag-appoint na siya. So sana hindi na consider talaga yung ating yung kahilingan po ng mga tao. Hindi lang naman TBC yan Ma'am Cha, kung makikita natin sa public doon sa mga posts sa mga comments ng mga tao sa talagang public ay talagang ang sinasabi nila sana raw ay hindi na uli politiko yung i-appoint. Oo. So, but then, sabi nga namin, nirerespeto po namin, tayo naman, we just try to influence the president. After all, ang kapangyarihan naman ng appointment ay nasa kanya bilang Yes. chief executive. Kumbaga, we respect the prerogative of the appointing authority, no? And after all, the buck stops with him, di ba? Kumbaga, siya nag-appoint, so siya din magiging responsable eventually sa magiging kahihinatnan ng appointment na ito. So, ano ang wish list nyo ngayon para kay Secretary Sani Angara? Well, unang-una po, sana maging bukas siya doon sa ating mga stakeholders, especially sa mga guro po, Manoted. And of course, kasi ang gagawin namin yung basis ngayon, yung kanyang performance sa legislatura, na pwede nating sabihin na maganda naman po talaga, especially in terms of education legislation, So doon po namin siya gustong kausapin, lalong-lalo na doon sa kanyang, alam nyo, si Senator Angara ay isa sa mga mambabatas na nag-file ng aumento, proposal para sa aumento sa sahod ng mga guro na pinakamataas. Isa po siya, So from salary grade 11 to 19, yung kanyang bill nung nakaraang kongreso, So kami masyado nang mataas yun, kahit hindi naman ganoon, salary grade 15 nga lang yung hinahabol namin for teacher 1, for entry-level position. So, meron kaming pwedeng pag-usapan, Wika nga po, And of course, marami pang bills, although maliban doon, kahapon, doon sa report din dyan sa inyo, station, ay nakita rin naman natin, yung marami na sinasabi, na accomplishments, ni Senator Angara as legislator po. Okay, sige. So, walk the talk, ika nga, ipinapanukala mo yan, tingnan nga po natin kung isusulong mo yan as DepEd Secretary kasi baka mag-iba na ang ihip ng hangin kapag nasa legislature ka at nasa executive ka. Pero sabi nga po ninyo, ito ho ang isa sa mga talking points ninyo. Ang inyo pong inaasahan, gaya po ng ilang mga grupo, definitely maging bukas sa dialogue with you, right? Yes sir, sa lahat ng stakeholders, kasi napaka-importante niyan sa Department of Education na nag-uusap po yung mga tao. Especially po ang teachers, kasi syempre organic ho kami, taga-DepEd ho kami, ang ating mga kasapi sa TDC, ang ating mga leader, puro mga taga-DepEd ho yan, So lahat po kami subordinate niya na lalabas na parang direct subordinate dahil ganoon naman po kami sa DepEd. Sobrang laki ng pamilya nung DepEd, pero may kita nyo yan, parang close-knit, parang halos lahat po magkakilala, nagkakaroon ng encounter sa isa't isa. So
yun po inaasahan namin yung Opo. ganun pong kultura sa Department of Education ay mananatili. Nung bang sa panahon ba ng panunungkulan ni Secretary Sara Duterte, siya ba ay nakaharap nyo at nagkaroon ng konsultasyon sa inyo, sa grupo ng TDC? Kami po isa sa mga una niyang kinausap, although via Zoom lang, online lang po nung 2022 bago pa umupo Okay. si VP Inday. Kami naman nagpapasalamat sa team niya kasi alam niyo, Mano Ted, kahit hindi talaga full-time, hindi hands-on si VP Inday, meron siyang mga itinatalaga official in personal capacity as USEC or ASEC na dagi po naming nakakausap. But then again, syempre, ang magpapasya pa rin naman yung secretary, hindi. Okay, sige. So, sir, doon sa usapin po ng K-12 curriculum, meron ba ho kayong hiling doon para kay Secretary Angara? Opo. Mukhang kailangan natin talagang review kasi although yung kasalukuyan, outgoing DepEd leadership naman po ay nagkaroon na ng review. And in fact, nagkaroon na nga po nung bagong curriculum ng amendment doon sa K-10 hanggang 10. So mukhang kailangan pa rin po natin. Kasi sayang yan. Sabi nga namin, binuksan na rin naman natin yung curriculum, ginalaw na rin natin. Pero bakit hindi pa natin mas ginawang yung clamor, halimbawa, specific po ito, maibalik yung Philippine history, teaching, sa ating curriculum, sa high school, hindi po yan na ginawa. Ngayon, mukhang may marching order ang Pangulo natin, na magturo daw, ng history. Hindi mabuti kung gayon, po. Pero wala pa nang sinasabi, kung yung Philippine history ay balik. Sana ito ay isa sa mga tutukan din ni Senator Angara. At sana sa meeting po namin kahapon, Mano Ted, nagkaroon kami ng emergency meeting ng mga tanghali. Lumalabas po dito sa analysis po ng ilan sa aming mga kasama, marami dito sa ating mga curriculum po na ginawa, talaga nakabase pa sa mga pag-aaral na ginawa sa ibang mga bansa. Hindi po ito nakatungtong doon sa ating konteksto na socio-cultural context natin sa Pilipinas. Mukhang kailangan nating, sa ngayon, hindi pa namin syempre kayang mag-propose ng mga ganitong mga espesipiko na mga bagay. Pero tama po, mukhang kailangan natin itong makita sa ganung lente po. Okay, sige po. So, sa akin lang, sa panghuli, Benjo, pardon my ignorance sa isyong ito kasi ako'y sinaunang tao naman. Kung maalala natin, di ba ang high school ay 4 na taon lang, di ba? And that time kasi maraming mga asignatura ang bawat year, right? May history nga, di ba? Meron pa nga elective na language, etc. At nung panahon nga na iyon, ang dami mong dalang aklat, di ba? Ang daming, Tapos ngayon, ginawang K-12 kasi ito daw yung standard sa international. Pero napansin ko lang na sa K-12, binawasan ang mga subject, para lang sumakto doon sa 6 na taon na sa high school, binawasan lang ng subject. And then eventually nga, ito na yung sitwasyon natin, yung hindi magandang resulta ng mga eksaminasyon na ibinibigay sa ating mga mag-aaral. Itong PISA score. Ano ba ang school of thought mo dito? Pardon again kasi ako, sabi ko nga sinaunang tao, kung di ko naman ito kabisadong issue, pero sa akin lang bilang lolo ng 2 nasa high school ngayon, iniisip ko lang na parang sayang lang yung 2 taon na iyon kasi sa halip na nabawasan na yung gastos ng magulang, agad na nakapagkolehiyo yung bata at sa kanyang edad na after ng kanyang graduation ng high school, 4 years sa college, either siya mag-law o mag-medicine o anuman, pwede na kaagad. And then after all, ang hinahanap din naman ng mga employers, college graduate. Anong school of thought mo dito, Benjo? Well, yun pong iniisip niyo dyan, Mano Ted, hindi yan isolated. Marami tayong mga kababayan po, na ganyan din po ang pag-iisip. At kami rin po, kaya nananawagan po kami nung nakaraan pang taon, lalo na nung pagpasok ng bagong administrasyon, na kailangan talagang repasuhin ito ng malaliman. Hindi yung i-align lang natin doon pa rin sa padron nung 12 years na basic education. In fact 13 kasi kasama yung kinder po. Kailangan natin drastic din yung pagtingin dito. Like for example, Mano Ted, may mga bills sa lower house specifically
na yung tinatawag na education pathways. Ano po, no, kung saan, no, yun lamang ang mga gusto magkolehiyo, no, gusto kumuha ng academic courses sa colleges, no, yun lamang yung bibigyan, ano, ng 12-year basic education. Parang may gano'n, ano. Of course, iba pa yan nandun sa sinasabi ninyo kasi naaalala ko dati, no. Well, ako rin po, produkto po ako ng lumang curriculum, no. Graduated po ako ng kolehiyo ng 20 years old, no. Nakapagturo na ako at 20. Ngayon hindi po na yung mangyayari. 22 na, no, yung mga bata, no. Nagkakaroon sila ng college graduation, ano. So ito po yung sinasabi ho rin namin, ano, na mukhang hindi dapat natin lang ina-adapt, no, yung binibigay sa atin o yung nakikita nating modelo, no, ng West, no, halimbawa specific, no. Kasi yung problema natin ngayon pati doon sa performance rating system, no, lahat po yan ay galing, no, sa ibang mga bansa, no. So hindi natin po makita, no, na nag-e-exist, no, yung atin, ano, bilang na nakasalig, no, doon sa ating socio-cultural context, no. At of course, no, we agree, no. In fact, no, last year, no, ay halos nag-desisyon na rin na nga po kami, no, na kailangan na natin itong itigil, no, itong K-12, no, kasi Manoted, no, isa pa, no, gusto ko parang suhayan po yung sinasabi ninyo, no. Kahit doon po sa mga hearing, no, sa Senado, no, sa Congress, sa lower house, no, lumalabas talaga, no, na meron po kahit yung ating mga mambabatas na merong dissatisfaction, no, over this implementation of K-12 program, no. Dahil tama kayo, no, gusto nating papagtapusin yung mga bata ng grade 12, no, para employable, pero wala namang empleyo, no. In fact, kahit ano pong trabaho ngayon, gusto pa rin, no, ng mga employer ay college graduate, no. So, kailangan nating i-rethink, no, itong issue po na ito. Sige, dali lang, baka medyo hindi ka ba namali doon na sa panukala na yung hindi magkokolehiyo, yun ang magkaroon ng 6 years sa high school. Yung magkokolehiyo, yun ang 4 years lang o baliktad. Di po, gayon po talaga, no, yung academic po, no, na courses, no, kasi ang gagawin po diyan, ang plano ho diyan, no, yung mga hindi magkokolehiyo, didiretso na sa TESDA, no. Yan po yung doon sa TVL, no, sa Technical Vocational and Library Education, no, para hindi na po sila maghahabol ng hanggang grade 12. Ibig sabihin, no, at 18, no, ay kumuha sila ng 2-year course, no, sa TESDA, at 18 pwede na sila magtrabaho. Okay, sige. So salamat na marami, Benjo, at tayo'y kaisa ninyo, no. Sabi nga naandyan na po 'yan. Kumbaga, let's give the secretary the the benefit of the doubt. After all, the proof of the pudding is In the eating? Char. Salamat na marami, Benjo. Mabuhay ang inyong hanay. Thank you. Alright. Inaasahan po namin, no, na makakausap namin agad ang ating incoming secretary. Salamat po, Manoted at DJ Chacha. Salamat na marami. Okay. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.